Are you ready? Amen. Are you ready? So the title of my preaching this morning is Level Up, Growing Like Jesus. Amen. And our text for today, makikita po natin sa Luke chapter 2, verse 52. And it says there, okay, pwede po nating basahin sabay-sabay. Sabi po niya, and Jesus grow in wisdom and in stature and in favor with God and man. So, when we say the word level up, what comes to your mind? Ano kaagad yung pumapasok sa isipan natin pag sinabi nating level up? Siguro, ang papasok sa ating isipan is progress, may pagbabago, tama? Nag-i-increase, or kaya nag-i-improve. Tama po ba ako? Kasi nagle-level up ka eh. Okay? Ibig sabihin, may progress. Merong increase. Merong improvement. And another one is my advancement. And moving to the next stage. Amen. Pag sa buhay ng isang tao, ibig sabihin, ikaw ay umaangat. Gusto niyo po ba yon? Na tayo ay nagle-level up sa ating buhay. Pwede bang sikuin mo yung katabi mo? Sabi mo, huwag kang matulog. Ayan. Level up, di ba? Sabi mo, huwag kang matulog. Pakinig tayo. Okay. You know what? Naalala ko po nung nasa high school po ako. Okay, nung pumunta po ako sa classmate ko, kung makikita niyo po dyan, no? Meron po tayong Super Mario game. Amen. Sino po yung mga kaedad ko dito? Sino yung naabutan dito, no? Yung mga 80s? Super Mario. Pero yung ngayon, ano na yung mga nilalaro po natin sa ating mga cellphone? Siguro mga Candy Crush. Di ba? Super Lolo daw, narinig ko sa likod. Okay, pero sa akin po kasi, ito yung una kong nilaro at nakilaro lang po ako sa aking classmate. Diba? Alam niyo yung may TV sila tapos meron kang isasaksak. Okay? So, gustong-gusto ko pag tawag dito, pag nahihit ko, diba? Parang ako lang, yung inuuntog mo yung ulo mong ganun. Pati ako pag every time, look at me, every time kasi nahawak ko, how do you call that? Okay? Parang sumasama yung katawan ko Sino nagaganon sa inyo? Diba? Sumasama Pati yung pag-untog May ganon Diba? Ganon. Okay. So pag nagle-level up ako, pag natapos ko yung isang stage at napupunta ako sa level 2, ang sarap sa pakiramdam. Diba? It means I gain new skills. Ibig sabihin, ako ay mas humuhusay kasi nalagpasan ko yung level 1. The more na nalalagpasan ko siya, oh my God, it's another achievement on my part. Amen po ba? Bagong achievement ko yun May pagmamalaki ko na ito, nalagpasan ko siya. So next level na naman ako. Okay. Another thing is, unlock new opportunities. Pag nalagpasan ko yung level na to, ibig sabihin, may bagong oportunidad na naman para sa akin. Amen. At become stronger. Nagiging strong ako as a person, tama? Pag i-apply ko sa aking buhay, kasi nalagpasan ko yung challenges. Diba? Hindi ka kasi punta ka agad sa next level pag hindi mo nalagpasan ang mga challenges sa unang level ng buhay. So, sa definition natin ng level up, may advancement, may progreso. Amen po ba? Okay. Dati, siguro, another example, dati sa turo-turo lang tayo kumakain. Sino nakaka-relate? Yung sa point-point ka lang kumakain. Tama? Jollycod? Pero nag-level up ka, ngayon,
kaya mo nang pumunta sa food court. Diba? At nag-level up ka ulit. Ayan. Instead na sa food court, restaurant ka na. Yung may magbubukas sa'yo ng pintuan. Diba? Yung i-greet ka, how do you feel? Anong pakiramdam po ng ganon? Diba? Masaya. Diba? Another example is siguro, dati naglalakad ka lang. Parang ako lang to, naglalakad lang ako, di ba? Dinadaan-daanan ng mga sasakyan. From my house hanggang sa kanto, nilalakad ko lang. Bato-bato pa yan. Di ba? Nag-level up ka. Kabili ka na ng tricycle. Oh, wow, another achievement. May tricycle na kami. At dahil nag-level up ka ulit, anong nangyari? Wow, meron ka ng second hand na sasakyan. Sino man nakaka-relate sa ganito? Okay? Another level up. Ayan. Hindi na second hand na sasakyan. Brand new na siya. Amen? Parang ang sarap sa pakiramdam. Advancement, progress. Okay? Another example siguro ng level up, para makarelate lang po tayo. Dahil ngayon summer na sa Pilipinas, okay, yung famous na pinupuntahan kada summer na beach. You know, San Fabian Beach, di ba? Ayan! Okay, sino na po ang nakarating sa San Fabian Beach? During summer, right? Yun talagang pinupuntahan ng mga tao eh. Pero, listen to me, dahil nag-level up ka na, hindi ka na sa San Fabian Beach pumupunta. Pabura-burakay ka na, di ba? Ayan, pag nag-picture ka pa, sa Instagram post mo, merong nyug at yung nyug nakapayong. Imbes na ikaw ang nakapayong dahil level up, di ba? Yung nyug ang nakapayong. Alright. Sabi mo sa katabi mo, level up. Amen. Another thing, siguro makaka-relate kayo dito. Dati pangarap ko lang, sabi ko, ano kayang feeling? Kasi pag may sinusuksok sila sa machine na yan, may lumalabas na pera. Ako, ang hawak ko lang wallet, tama? Tapos, lang ako ng bulsa. So sabi ko, Lord, siguro ang sarap ng pakiramdam. Kasi every time na nagsusuksok sila ng card sa machine na yan, parang tingin ko ang yaman nila. Diba? Lord, gusto ko din yan. Ayan. So, nung nagkatrabaho po ako, tapos ang tawag pala doon ay ATM. Ang alam ko lang noon, wallet eh. Ang wallet ko lang po noon, yung isang ganyan lang, pangbarya lang siya. Wala siyang lalagyan ng papel. Nagka-ATM ako. Wow. Ganon din. Suksok. Sakit sa ulo. Kasi kulang na lang ng piso para lumabas yung di ba? Yung hindi mailabas kasi hindi naman naglalabas ng barya yung ATM. Ayan. Pero level up pa din, di ba? Sino nakaka-relate po sa inyo ng ganun? Level up. Okay. Hindi pa po nagtatapos doon. Okay. Bilang isang pastor, sabi ko, bilang isang pastor, Lord, ano kayang feeling ng isang guest preacher? Ayan. Ano kayang feeling, Lord, ng imbitahan ka din na mag-preach? Ayan. And it was March of 2024, nag-message sa akin yung aming senior pastor sa Baguio. Ayan, English siya. Tagalog ko na lang. Sabi niya, pwede bang ikaw maging isa ka sa guest preacher ng ating church sa Leaders Summit na gaganapin natin ngayong March? Tapos tinawag ko yung asawa ko, sawa. Hello, asawa, nanonood ngayon yung asawa ko, see you soon, counting days, maligo ka na. Oh, yahoo! Level up.
Okay. Baliktad, no? Siyang maliligo, hindi ako. Ayan. Okay. Counting days. So, I thank the Lord. Pangatlong preaching ko na po ito. Ayan. Since nung dumating po ako at winelcome po ako ng ating napakaganda na Pastor Lato or Bishop na maging part po ng Haven of Worship. Isa pong pribilehyo po na magamit po ng ating Panginoong Diyos. Amen. So, to make this story short, yun sabi ko, nag-message si Pastor Jan, Pastor Jan, hello. Ayan, nag-message siya sa akin, tapos iniimbita niya ako na maging isa tawag dito, preacher sa Leader Summit. Baka nagkakamali siya, sabi ko, baka hindi ako, baka ikaw, baka sa akin lang, sinend. Ayan, tapos kinonfirm ko sa kanya. Tapos sabi niya, hindi, yes, parang ganon, parang ako nga yun, hindi siya nagkamali ng pagsisend. Talagang, nininervyos ako. Imagine yung audience mo, more than 100. At ang mga nakaupo dyan, mga pastors, oh my God, sino ba ako? Sabi ko, gano'n na, talagang, ayaw ko, nininervyos ako that time. But praise God, dahil ginamit ako ng ating Panginoong Diyos. At yung desire ko din, nasabi ko, ano ba yung feeling din na maging guest preacher nga. So yan po, ayan, parang gusto ko na ding magpagupit, no? Ayan, nahagard ako dito. Okay, so yan po, yung kuha po during the Leaders Summit. Okay, so that is Pastor Jan. Yan po yung napakagwapo kong asawa. Talagang mas matangkad ako sa kanya. Okay, at syempre kasama po namin yung mga leaders or pastors po ng church po natin doon. Okay, makikita po natin dyan. Okay, so nanonood din po sila ngayon, yung aking mga co-pastors ng Good News Community Church. See you soon po. Okay, pakita po natin, be. Okay. At after kong mag-preach, ganun pala yung feeling ng mga guest preacher. After kong mag-preach, ay nako, naglapitan ang mga tao. Tapos nagpa-picture sila. Oh my God, sabi ko, parang celebrity ang feeling ko. Di ba? Talagang nagpa-picture sila. Sabi ko, Pastor, pwede bang magpa-picture tayo? Mga ganun-ganon. Okay, parang ganon. Yung parang, alam mo yung feeling, dati nakaupo lang ako dyan, nakikinig lang sa pastor na yan, na nagpipreach, pero ngayon, ako na ang nagpipreach at ako na din ang nilalapitan. Alam mo yun, parang ganun eh. Hindi pa po nagtapos doon. Okay? Sabi ko, Lord, sana maranasan ko ding mag-preach internationally. Ayan, desire ulit ako eh. Alam mo yung level up, dati nakaupo lang ako dyan. Okay? Tapos naging guest preacher. Nag-desire ulit ako. Sabi, Lord, sana maranasan ko din maging preacher internationally. At ito na nga po iyon. Sabi ng asawa ko, buti ka pa asawa. Nagpipreach ka na sa ibang bansa pa. Canada pa. Diba? So praise God. Dahil binigyan po ako ng pagkakataon na mag-minister dito po sa Haven of Worship. Amen. So glory to God po. Because I believe, one thing pa po, sabi ng hindi pa po doon nagtatapos, no, yung level up. After kong nag-preach yung second na preaching ko, sabi po ng anak ko, Ma, kasi critic ko din siya eh. Ma, kali-level mo na si Pastora Lato. Oh my God! Oh my God, sabi ko. Kasi si Pastora Lato, pinapanood ko lang siya sa YouTube. Grabe yung admiration ko sa kanyang galing niya. Sabi ko, kasi I know her. Since when we were in high school. Diba? Yung atag dito, ihalin tulad ka, sa kanya, isa na pong malaking, tawag dito, karangalan para sa akin. Na sa tingin ko sa akin, ay wala ako sa kalingkingan ni Pastora Lato pag English pa lang. Di ba? Ayan. Pero sabi niya, para ka nang si Pastora Lato. So, ibig sabihin, as a pastor, as a person, nagli-level up na din pala ako.
Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoon? Listen to this, because I believe that we are called to grow and not remain stagnant. Tinawag po tayo na mag-grow ng ating Panginoong Diyos. Tinawag po niya tayong lahat na tawag dito mag-level up. Because it is written in Deuteronomy 28 verse 13, sabi niya, the Lord will make you the head. Diba? The Lord will make you the head and not the tail. If you pay attention to the commands of the Lord your God that I gave you this day and carefully follow them, you will always be at the top. Amen. Kaya ka nagli-level up eh. Diba? Kasi ayaw ng Panginoong Diyos na ikaw ay nasa hulihan. Na ikaw ay buntot lang. Gusto ng ating Panginoong Diyos, ikaw ay umuusad. Amen. Because now we live in a world that constantly pushes us to level up. Tama. Ang bilis kasi ng kwan ngayon eh. Tawag dito, yung age po natin ngayon, yung bago ngayon, bukas hindi na. Nagli-level up palagi. Diba? Okay. Whether it is our careers, finances, relationships, or our personal goals, there's always pressure. Listen to me. To do better, be better, and achieve more. Am I right? But the question is, listen to me, church. Have you ever thought about that the same principle applies to our spiritual walk? Because God did not create us to stay the same year after year. Tama? Ayaw niya tayong maging stagnant. Tama? Gusto niya sa atin nagli-level up. Okay? Because He calls us to grow. He calls us to become mature and step into a greater levels of wisdom, faith, and influence. Kaya nga sabi sa Deuteronomy, I will make you the head and not the tail. Amen. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoong Diyos? Glory to God. And the greatest example of this kind of growth is Jesus Himself. Though He was the Son of God, He still went through a process of growth. Tama po ba? Yan nga sabi po sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and in stature and in favor with God and man. So today we're going to talk about how we can level up in every area of our lives. Are you ready? I'll repeat. Today we're going to talk about how we can level up. Tama? Dati cellphone mo, cherry mobile lang. Dati cellphone mo, cherry lang. Pero ngayon, apple na, mansanas na. Level up. From a small cherry, level up, naging mansanas. Apple na, iPhone na, di ba? Okay. So, today we're going to talk about how we can level up in every area of our life, just like Jesus did. But this isn't just about self-improvement or success, the world defined. This is about becoming more like Christ in our thoughts, in our actions, in our hearts. And as we grow, as we level up, let's remember this. Listen to me. Jesus is our ultimate model. Jesus is our ultimate model. Kasi alam ko, ang dami na po ngayong mga pwede nating gayahin. Di ba? Ang dami ng mga, anong tawag ngayon sa social media? Yung mga tao na, how do you call that? Influencer. Sana ang mag-influence po sa atin, sa ating pag-usad, sa ating pag-level up as a person, ay ang ating Panginoong Diyos. Amen. Sana siya ang gawin nating modelo sa ating pag-level up as a person. Dahil sabi po sa Ephesians 5 verse 1 to 2,
hindi ko po nailagay. Sabi po dyan, follow God's example. Hindi niya sinabi na follow the example of this person. Kasi, aminin po natin, tama po ba? Madami na po tayong ginagaya. Diba? Nakita mo gagayahin mo na din. Diba? Okay. Sabi sa Ephesians 5 verse 1, 2, follow God's example. Sabi mo nga sa katabi mo, follow God's example. Therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love, just as Christ loved us and gave Himself up for us as a fragrant offering and sacrifice to God. I will repeat. Sa pag-level up po natin, ang gawin po nating modelo ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa bawat hakbang ng pagbabago at paglago po natin, si Jesus dapat ang ating titignan. Sa kanyang pananampalataya, kababaang loob, pagmamahal, at pagsunod sa Ama. Let's not settle for staying the same. Huwag tayong makontento. Ganito na lang ako. Ay, opo na lang ako dito. Ay, tagapanood na lang ako. Ay, tagapakinig na lang ako. Kasi before, ganyan din po ako. Diba? Ay, ganito na lang. Sunday, sige, upo, bigay. Pero hindi I believe, mas may greater calling ako. Bago ako pinanganak, alam na ng Panginoong Diyos kung ano, magiging ano ako. Tama? Meron akong calling Diba? Meron tayong calling. Meron tayong gift na dapat ay ma-unlock, makita po ng bawat isa po sa atin. Let's choose to grow. Let's choose to go deeper. Let's choose to level up. Kaya sa akin, hindi ako nakontento sa pag-upo-upo ko lang Sabi ko sa sarili ko, Lord, alam ko, kaya ko ding kumanta. Diba? Gusto ko ding mag-level up. Gusto ko ding magamit mo, Panginoong Diyos. That is the cry of my heart. Diba? Let's choose to level up with Jesus as our guide, our strength, and our example. Are you ready to grow? Amen. Can I hear you? Are you ready to grow? Amen. Are you ready to step into your next level? Are you ready? Tanungin mo yung katabi mo. Ready ka na ba? Ready ka na bang yumaman? Ay nako. Di ba? Ayan yung yumaman? Mayaman. Ready ka na bang mas maging mayaman pa? Okay. So, before we start, let's take a moment to pray. Let's pray. Lord, as we dive into your word, open our hearts so we can understand and apply what we learn in our daily lives. Help us, Lord, to level up in imitating you, growing more like you, Lord, in the way we think, we speak, and live. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. So what are the 4 areas to level up like Jesus? Based on the text na bisnasa po natin kanina. Okay. Number 1 is level up in wisdom. Level up. Level up in wisdom. Pag sinabi nating wisdom, ito ay karunungan. Okay. Proverbs 4 verse 7, sabi po dyan, wisdom is the principal thing. Amen. Therefore, get wisdom. Sabi niya, ang karunungan, napaka-importante po niyan. So, dapat meron ka niyan. And wisdom should be a priority in life. Diba? As it is the foundation for making good decisions and living a righteous life. Kasi kung wala kang karunungan, wala kang wisdom sa buhay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos,
I believe our life will be ruined. Ayun naman siguro natin na tawag dito, hindi yung aim, yung goal natin sa ating buhay, hindi natin makuha. So kailangan natin ng wisdom. Kaya sabi sa Proverbs 4 verse 7, wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom. Amen. So yesterday, kausap ko po yung aking anak. Ayan, tinawagan niya ako, video call kami ng kanyang tatay. Okay, sabi niya, Ma, anong gagawin ko sa ganito? Ayan. Dahil nagko-consult siya sa akin kung anong gagawin niya na desisyon. I told her, sabi ko, anak, you pray. Kasi kung yung wisdom ko lang, di ba, sa akin lang manggagaling, parang baka mamaya, parang walang sisihan sa desisyon na gagawin niya. That's why I told to my daughter, anak, you pray, you ask wisdom to our Lord Jesus Christ. Mag-pray ka. Kung anong sabihin niya sa'yo, yun. Tama? Saka ka mag-decide. Thank you po, Pastor Lorna. Anak, mag-pray ka. Ask wisdom from the Lord. Kasi i-direct ka niya eh. Tama? Because I believe the wisdom that comes from the Lord, yun yung kailangan po natin sa ngayon. Kasi kung minsan, a lot of things or decisions na ginagawa natin by our own self lang, at kung hindi maganda, and sometimes hindi maganda ang kinakalabasan. Tama? But then, if we are guided by the wisdom that comes from the Lord, alam natin, yun yung will niya para sa ating buhay. Kaya nga sabi niya, how do we level up in wisdom? Number 1, we need to study God's Word. We need to level up in studying God's Word. If you like wisdom, you need to study God's Word. Sabi sa Joshua 1 verse 8, sabi niya, keep this book of the law always on your lips. Meditate on it day and night. Listen to me. So that you may be careful. Okay, meron na po. So that you may be careful. Yun yung sinasabi ko sa aking anak kahapon. Whatever decision that you are going to make, ask wisdom from the Lord. Diba? Talungin mo. Kausapin mo ang ating Panginoong Diyos at matatagpuan natin ang mga salitang yan, nakasulat yan sa Biblia. Kaya sabi niya, so that you may be careful to do everything written on it. And I love this. Sabi niya, then you will be prosperous and successful. Amen. I remember my husband, every time na may kinukonsult ako sa kanya about my struggles in life, okay, problems na na-encountered, mga ganon, lagi po niyang sinasabi sa akin lagi niyang kinukote ang mga salita ng ating Panginoong Diyos. And you know what? Every time na binabato niya sa akin ang salita ng ating Panginoong Diyos, wala ka nang magagawa eh. Kasi ang salita ng Panginoong Diyos, yun yung tama. Hindi mo pwedeng baliin. Tama po ba? Walang makakapagbali sa salita ng ating Panginoong Diyos. So, I love that sa aking asawa. Pag sinabi niya, ganito asawa, okay? Okay. Hindi na po ako magsasalita. Yan. So, wisdom that comes from the Lord, walang tatalo. So, hindi totoo yung sinabing, walang tatalo sa Alaska. Hindi po totoo yun. Walang tatalo sa salita ng ating Panginoong Diyos. Ayan. So, dapat mag-level up ang ating pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Diba? Level up.
Baka nagiging stagnant na po tayo sa pagbabasa ng Biblia. Di ba? O wala na tayong time, hindi na nagpo-progress. Dati, ang na-open mo, you decided for yourself, sige, magbibigay ako ng time. Okay, babasahin ko yung Psalm. 1 verse a day. Ayan. 1 verse a day. The following day, hindi ka na umuusad, dun pa din. Di ba? The following day, hanggang, di ba, mas nagkakaroon pa tayo ng time sa pag-i-scroll, mas alam pa natin kung ano yung mga nangyayari sa paligid-ligid, di ba? Nagle-level up ang pagiging marites natin sa iba. Uy, alam mo ba si ganito? Di ba? Alam mo ba si ganyan? Di ba? Level up, hindi nagpapahuli. Hello? May kausap po ba ako? Di ba? Dapat wag din po tayong magpahuli sa magandang balita na meron po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Amen. Level up po dapat tayo. Di ba? Mag-level up po dapat tayo sa tawag dito sa how you call this? Eagerness na basahin ang salita ng Panginoong Diyos. You know what? I love my friend. Gustong-gusto ko siya. Di ba? Tawag dito, sa kanya nakita ko tarang na-challenge po ako sa kaibigan ko pong ito who passed away. You know what? In the morning, tawag dito, no food, without praying, hindi po siya, without praying first, hindi siya kakain. Di ba? Pag hindi pa siya nagpipray, or hindi pa siya nakakapag-pray, or pray first, bago siya kumain ng pagkain. Amen? So, sabi ko, wow, sa edad niyang yan, 84 years old, grabe yung eagerness niya, na tawag dito talagang kayang-kaya niya yon, di ba? Self-discipline, disiplinado siya, na siya ay mag-pray, na siya ay matuto, na mag-read siya ng kanyang Bible bago gawin ang ibang bagay. Di ba? Kasi gusto niyang mag-level up. So at the age of 84, oh my God, sabi ko Di ba? So I challenge each and every one of us na dapat gawin din po natin yon. Kaya nga si Jesus ang ating modelo. Tama po ba? Si Jesus nga, di ba? Bumabangon siya para mag-pray. Amen. Tayo po, tinutulugan natin ang pagpipray. Tinutulugan natin yung ating Biblia. Tama po ba? Di ba? Yung katabi mo yung Biblia mo, you decided to read your Bible, and then suddenly, hello, are you here? Are you here? Level up in meditating God's Word. Level up in reading God's Word. Amen po ba? Okay. And number 2, sabi po dito, how do we level up in wisdom? Kasi yun yung kailangan natin ngayon, katalinuhan. Okay, number 2 is, you have to surround yourself with wise people. Para magkaroon daw tayo ng wisdom, dapat mapaligiran daw tayo ng mga matatalinong tao. Mga wise na tao. Diba? May kasabihan nga, pag gusto mong tumalino sa pagbibusiness, dapat ang samahan mo, business-minded. Diba? Ang bukang bibig ng mga business-minded, magkanong rate ngayon? Diba? Tumaas ba? Withdraw mo na. Diba? Ay, doon ka makakapili. Diba? Kung gusto mo, okay, ano yung example ko pa dito? Wait lang po. Kung gusto mong mas ma-enhance ang galing mo sa sports, ang samahan mo, sports-minded. Bakit mo sasamahan yung tao na wala namang alam doon? Tama po ba? Am I clear? Am I right? And for the students, can you please raise your hands? Mga estudyante.
Kung gusto mong mas maging matalino, di ba? Ginagawa ko din to before. Kung gusto kong pumasa sa quiz o exam ni ma'am, dapat ang samahan ko yung laging pumapasok. Tama? Yung matalino kong classmate. Kasi kung matalino siya, ibig sabihin, di ba? Talagang, tawag dito, mapapagaya ka sa kanya. Kaya nga sabi nila, bookworm. Tama? Pag sinabi nilang bookworm, yung kaklase mong yan, lagi sa library. Tama? Kung ganon, ang lagi mong sinasamahan, hindi malayo na ikaw ay magiging matalino din na estudyante. Amen? Kaya dapat piliin mo. Sabi niya, you have to surround yourself with wise people. At kung gusto mong maging maayos ang buhay mo, ang samahan mo ay yung tao na may takot sa Diyos. Amen. Kasi pag ang tao, sinamahan mo, yung tao na may takot sa Diyos, ay nako, di ba? Hindi yan magbibigay ng hindi magandang advice. Tama? Kung gusto mo. Maging matalino po tayo sa pagpili ng taong kakaibiganin. Amen. Sila ba ay makakatulong sa atin o hindi? Di ba? Kaya nga ang sinasamahan ng mga businessmen ay yung mga katulad nilang businessmen. Kasi alam nila sila ay makakapag-influence sa kanila. Tama. Look at Manny Pacquiao. Di ba? Alangan naman na si Manny Pacquiao, ang sasamahan niya, yung basketball player. Di ba? Ang talagang sports, tama ba ako? Ni Manny Pacquiao ay boxing. Amen. So kung gusto mo ng ganon, dapat piliin mo. Okay? Mas ilalapit ka ba nila kay God, yung tao na sinasamahan mo? O baka naman, sila ang maglalayo sa'yo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. In Proverbs 27 verse 17, sabi niya, as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Amen. Number 2 is level up in his stature or physical growth. Stature refers to the physical growth and discipline. In 1 Corinthians 6:19 verse 20, it says there, do you not know, hindi mo ba alam, that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God. You are not your own, you were bought at a price. Therefore, sabi niya, honor God with your bodies. Because our bodies are temples of the Holy Spirit. You know what? Hindi lang gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo ay mag-level up in wisdom or in mentally. Gusto din ng ating Panginoong Diyos na tayo din ay mag-level up physically. So how do we level up physically? Diba? How do we level up? Kaya nga napakaganda po yung programa ngayon ng ating church sa mga women's ministry. Just 2 weeks ago, okay? So ang ganda po nung nangyari dito. Ang ganda yung tawag ano na po yung title natin before? Self-care. Kasi yun yung gusto din po sa atin ng ating Panginoong Diyos. 'Di ba? Gusto ng ating Panginoong Diyos na tayo ay magkaroon ng malusog na pangangatawan. Kasi paano ka magsiserve? Diba? Paano mo mapupuntahan yung dinay-disciple mo kung ikaw ay sakitin? Tama. So dapat mag-level up din yung ating physical life para mas magamit tayo ng ating Panginoong Diyos for His kingdom. Kaya level up, di ba? Kaya si Ate Norma, I always ask her, sabi ko, Ate Norma, ilang taon ka na? Di ba? Si Pastor Lorna, mga ganun eh. Nanay Priscilla, level up, di ba?
yung edad, hindi nagre-reflect sa kanilang itsura. Yun yung gusto ng ating Panginoong Diyos sa atin. Diba? We need to take care of our bodies. We need to level up. Yung mukhang 70 ka na, pero mukhang 50. Diba? Level up. Pag ikaw ay nasa Panginoong Diyos, ay nako, level up ang ating mga itsura. Diba? Kasi sabi nga nila, diba? Ano ang sikreto? Bakit patuloy kang gumaganda? Diba? Ano nga bang sikreto? Yung ibang sasabihin, nagpipray ako, kasi na kay Lord ako, nag-worship ako, diba? Kasi nga, pag nasa Panginoon ka nga, sino ang magsasabi dito na nasa loob ng church? Pero, tawag dito siya ay tumatanda. Di ba dito tumatawa ka, nakakalimutan mo yung problema mo, naiibsan yung mga problema mo, or nasusolusyonan ang ating problema because of the wisdom na ating nare-receive, na pinag-aaralan natin sa loob ng simbahan. Amen. Kaya nga, sinong magsasabi dito, nung pumasok siya, lulugo-lugo, paglabas, lulugo-lugo pa din. Wala pa po akong nakitang ganun. Amen. Kasi ganun po ang gustong mangyari sa atin ng ating Panginoong Diyos, na mag-level up po ang bawat isa sa atin. Amen po ba? Sa church nga po natin, sa Pangasinan, si Nanay Mary, hello Nanay Mary, 75 years old. Oh my God, sabi ko, kikita ko yung aking sarili pag tumanda ako, ganun ako kay Nanay Mary. Diba? Yung hindi makikita yung edad sa physical, because she has the joy to serve God. Hallelujah! Talagang alive and kicking pagdating sa praise and worship, na itataas pa niya ang kanyang kamay. Tama? Nakakapagsayaw pa siya. Paano natin magagawa yun? We need to take care our body. Paano natin pangalagaan yung ating katawan, yung ating physical na pangangatawan? We have to be mindful sa ating mga kinakain. Dapat i-check din po natin yan. Exercise, mga ganon. Okay? Moving on, we need to develop self-discipline and endurance. Okay. Dapat mag-level up din po tayo dyan. May kausap po ba ako? Amen. Endurance, ibig sabihin, dapat ma-develop yung katatagan sa ating buhay sa pagharap sa mga problems o trials. Because I believe, magkakaiba po tayo ng trials sa buhay. Yung trials na pinagdadaanan niya, magkaiba eh. Pero ang gusto po sa atin ng ating Panginoong Diyos, mag-level up po tayo. Bilang isang Kristiyano na tumanggap na sa Kanya, dapat makita ang pagbabago sa atin. Na hindi na ikaw yung dati. Na dati kung may problema sa mga kalalakihan o pwede din sa kababaihan, anong solusyon? Alak. Bote ng alak. Parang mga ganun eh. Di ba? Pero dahil meron ka ng endurance, nag-level up ka na sa pagharap ng mga problema sa buhay, hindi na ganun. Kung ito ay haharapin mo, di ba? Instead na bote ng alak, ang ginagawa mo na ngayon, you are kneeling down before the Lord and praying na bigyan ka niya ng lakas to face all the trials and problems in life. Pwede po ba nating palakpakan ang ating Panginoong Diyos? Gusto ng Panginoong Diyos na mag-level up po tayo doon. Di ba? Ay, hindi ko to kaya, di ba? Pero ang gusto ng Panginoong Diyos, mag-level up tayo. Magkaroon tayo ng endurance. Diba? Yung dati gusto mo nang magpakamatay, gusto mo nang isabit yung sarili mo, dahil hindi mo na kaya yung problema. Diba? Pero hindi yun eh. Gusto ng ating Panginoong Diyos, mag-level up ang ating faith sa Kanya, that nothing is impossible sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Are you with me? May natututunan po ba tayo? Amen. The last one is use your body for God's
glory. Level up. Use your body for God's glory. Romans 12 verse 1, sabi po dyan, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. So, respetuhin po natin yung ating sarili na binigay ng ating Panginoong Diyos. Respetuhin po natin. Dahil alam ko po, hindi po nagkamali ang ating Panginoong Diyos nung nilalang niya. You know what? You know what? Listen to me. Before, nung wala pa po ako kay God, hindi ko pa po siya tinatanggap as my personal Savior, hindi ko ma-appreciate ang aking height. Grabe. Sabi ko, Lord, bakit mo ako ginawang matangkad? Ang tawag sa akin, agatuna, di ba? So, oh my God, di ba? Data ni agatunan sa mga Ilocano, dyan na si agatuna, mga ganun eh. Oh my God, talagang bully. Nabubuli talaga ako. At yung self-esteem ko before, talagang napakababa. Di ba? Yung magsusuot ka ng sapatos na hindi akma sa damit mo. Di ba? Pero the time na nakita ko that God designed me like this, di ba? That I am not accident, na bago pa lang ako ipanganak, before pa lang akong ipagbuntis ng aking nanay, alam na ng ating Panginoong Diyos na ginawa na niya akong ganito. So I should respect God. I should respect my height. I should offer my body to God as a living sacrifice. Lord, ginawa mo akong ganito. Okay, Lord. So, diba? Confident. Be confident. Beautiful. Diba? May purpose eh. May purpose po. Hindi po nagkamali ang ating Panginoong Diyos. Diba? So, height doesn't matter. Height doesn't matter po. May purpose. So you have to respect. Do not mock God. Kasi ganun ang ginawa ko eh. But then the time that God gave me this wisdom, the time that I read His Word, nasabi po niya doon, before you were conceived on your mother's womb, I know you. You are perfectly and wonderfully made. Sabi mo sa katabi mo, nagpintas ka. Di ba? Maganda ka. Guwapo ka. Di ba? Amen. Nabati mo. Yan. Patalastas po. Praise God. Di ba? Never po sa ating Panginoong Diyos na merong aksidente. Amen. Pagamit po tayo sa ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Level up. Level up po tayo. Okay. How do we level up? Okay, susunod na po. Use your, okay. Number 3 po tayo. Okay, level up in favor with God. Ulitin ko po, sino po yung example po natin sa pag-level up? It's Jesus. It is written in Luke chapter 2 verse 52. And Jesus grew in? Amen. Yun na po yun. Level up, number 3, in favor with God. Ibig sabihin, in spiritual growth. Dapat mag-level up daw po tayo sa favor ni God. Diba? Dapat hindi tayo nahuhuli sa blessing. Yung every now and then, you are blessed and highly favored by God. Dapat mag-level up po tayo doon. Tama? Yung kung na-bless yung kapitbahay mo, dapat ikaw din. Kung na-bless yung kapitbahay mo na hindi mananampalataya, dapat ikaw na mananampalataya, mas mabibless. Diba? So, dapat mag-level up po tayo doon. Paano po tayo mag-level up? Amen? In favor with God. Diba? Paano tataas yung favor ni God sa atin? Mag-level up. Sabi po dyan, favor, listen to me, with God comes through a deeper relationship with Him. Tama? Sino bang unang bless? Yung tao na dikit sa Kanya. Tama? Pag nasa loob ka ng tahanan, tama,
Kung ano ang para kay nanay, kung ano ang kay nanay at kay tatay, sa'yo na anak, sa'yo din yun. Amen. So dapat, sabi niya, favor with God comes through a deeper relationship. Bakit mo nakukuha yon? Bakit pwede mong i-touch? Bakit pwede mong ariin yon? Kasi anak ka niya eh. Tama. Kasi anak ka niya. Kung anong sa kanya, sa'yo din. So dapat makita sa atin yun na mag-level up ang favor ni God sa atin. Baka nakakalimutan na natin who we are in Christ. That we are the son and daughters of our living God. Na tayo ay tagapagmana ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Matthew 6:33, listen to me, but seek first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So, how do we level up spiritually? Okay, number one is, level up your prayer time. How do we level up spiritually? Paano daw po tayo lumago sa ating spiritual na buhay? We need to level up our prayer time. If I'm going to ask you this morning, di ba, gaano kadaming oras ang ibinibigay mo para i-check kung ano ang nangyari sa kaibigan mo, sa pinost niya, di ba? Many times, we spend a lot. Look at my word. We. Kaya nga nag-deactivate na po ako eh. Di ba? Kasi, di ba, I spend a lot. Kaya nung nag-deactivate ako ng Facebook, unless, maganda ako. Joke lang. Nung nag-deactivate ako ng Facebook, may tanong dun eh, bakit ka nag-deactivate ng account mo? At meron kang sasagutan doon. And you know what? Ang sinagot ko doon, sabi ko, I spend too much time in Facebook. And spending too much time scrolling, di ba? Anong nangyayari, di ba? Sa mga kaibigan ko or whatsoever, naniniglect ko ang aking prayer time. Instead na mag-level up ako, instead na mag-level up ang aking relasyon sa ating Panginoong Diyos, kung hindi man nagiging stagnant, nandun na lang, walang nangyayari. So, anong mangyayari? Do I have the wisdom that comes from Him? Wala. Diba? Wala. So, I decided for myself. I'm not saying that you will do the same thing. Hello. Kung kaya nyo namang, tawag dito, kung kaya nyo namang i-manage ang time nyo, well, it's up to you. Tama po ba? Pero ang nakita ko kasi, naging hindrance sa pag-level up ng aking prayer time and in reading the Word of God, ang social media. So sabi ko, Lord, I want to spend more time for you. Instead of seeking first His kingdom, anong sinisik ko? Uy, may nag-like kaya sa pinost ko? Ilang likes na kaya? Oh my God, na may nag-bash. Oh my gosh. Nahu-hurt lang ako pag walang nag-like. At least, when I pray to God, and when I read my Bible, God likes me so much. Amen. Level up po, mga kapatid. Diba? Hindi man ako i-like ng mga tao. Am I talking to someone? Like na like naman po ako nang lumalang sa akin. Amen. Like na like naman ako ng ating Panginoong Diyos. Level up in meditating His Word. Level up in knowing Him by praying and reading the Word of God. But when you pray, sabi sa Matthew 6 verse 6, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward.
This verse reminds us that prayer is a personal and intimate time with God. Pero sometimes, ang nangyayari, instead na maging intimate, ang ating niig. Tama ba ako? Sa ating Panginoong Diyos through prayer, ang naibibigay na lang natin ay yung oras na, you know what? Hindi na siya, yung lakas natin, wala ka ng lakas. Ay, yung parang in Ilocano word is tira-tira. Diba? Hello? Sabihin nga natin, ouch! Sinong na-ouch dito? Diba? Yung tira-tira mo na lang. O let's say, tira-tira na lang natin. Amen. It encourages us to set aside distractions. That's why sabi po sa Matthew 6 verse 6, go into your room. Para hindi daw po tayo madistract. So that we can connect deeply with Him in a sincere and in a private way. Amen. So level up po dapat yung prayer time natin. Ang ganda nung ating mga cellphone, kung meron kang iPhone, madidetect mo kasi dito kung ilan yung minutes or hours na ginugol mo sa mga apps na naandito. And sometimes talagang, alam mo yon, parang ang sakit ako personally, ang sakit sa akin na mas madami akong ginugol na oras sa pag-i-scroll dito kasi nakalagay yung time Have you tried that? Sa mga may cellphone na ganito, please try. I-try nyo po. Okay. Pero sabi ko sa pagre-read naman ng Bible, sabi ko, nung kasi yung Bible ko po ay nandito, nung nagle-level up, mas madami akong time na ginugol, tama? Sa pagre-read ng Bible, kasi nakalagay doon yung time, talagang, oh my God, sabi ko, yung satisfaction, yung happiness na naramdaman ko, ibig sabihin, na-overcome ko yung mga obstacles na naghihinder sa akin para mag-level up ako sa pagbabasa ng salita ng Panginoong Diyos. Sabi ko, oh my God, nakaya ko pala. Kaya ko pala. Diba? Kaya sabi doon, it's a matter of discipline. Disiplinahin lang po natin ang ating sarili. Another thing is level up your faith and trust to God. Gusto po ng ating Panginoong Diyos na mag-level up po ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Kanya. Believe in His promises. Sabi po sa Hebrews 11 verse 6, listen to me, sabi niya, without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists, that He rewards those who earnestly seek Him. So gusto ng ating Panginoong Diyos na mag-level up ang ating faith sa Kanya. You know what? Nung pag-apak ko po namin ng aking anak dito sa Canada, talagang dun po na-test yung aking faith as a mother. Hindi ko na po siya i-detalye dito. But for my friends, na yung mga naging kaibigan ko po dito, alam po nila yung story ko. Amen? Talagang dun na-test yung aking faith. At sa mga trials na yan, na pinagdaanan ko po dito, amen, doon ko po masasabi na mas nag-level up po yung aking faith sa ating Panginoong Diyos. Na hindi po niya kami pinabayaan sa loob po ng 1 taon. Amen. At yun yung gustong ma-develop po sa atin ng ating Panginoong Diyos. Saang aspeto ng buhay mo, kailangan mo siyang pagtiwalaan. Ako noon, aspetong pinansyal. Oh my God. Diba? Saang aspeto mo siya, kailangang pagtiwalaan ngayon? Aspetong love life? Oh, hindi na ma-fix yung aking marriage.
Aspetong kalusugan. Oh, hindi na magagamot. Diba? Aspetong financial. Oh, wala akong pangbayad ng renta ng bahay. You know what? Na-test talaga yung aking faith. That God is a provider. That Jehovah Jireh, He is the provider. Yung anak ko, nag-move po kami. At doon po ulit nakita ko kung gaano ka-faithful ang ating Panginoong Diyos sa buhay namin ng aking anak. Now, nakatira po ako sa isang kaibigan for free. Walang rent for 1 month. Ay, hindi lang po yun. Free din po sa pagkain. Amen? So, God is faithful. So, yun po yung gustong ma-develop po sa atin. Yun yung gustong mag-level up, i-level up ng ating Panginoong Diyos sa ating buhay. Saang aspeto mo gustong mag-level up? Amen. Tapos masasabi mo, sa Panginoong Diyos, wala pong imposible. Kaya nga nung nasa prayer room po kami, with the prayer warrior team, sabi nila, Pastor, ikaw naman, atog dito, ano yung testimony mo? Sorry for that. Ano yung testimony mo? So yun po yung aking testimony. Okay, last po, level up in favor with men. Social growth. Dapat mag-level up po tayo dito. Okay? Sabi po dyan, Proverbs 3, verse 3 to 4, ito na po yung last. Don't worry. Let love and faithfulness never leave you. Bind them around your neck. Write them on the tablet of your heart. Then you will win favor and good name in the sight of God and man. Gusto ng Panginoong Diyos na mag-level up din po tayo when it comes to our relationship with other people. Tayo ba yung pagdating natin, makita ka lang, di ba? Yapak mo pa lang, ay nilalayuan na. Ayaw po ng Panginoong Diyos na mangyari sa atin yon bilang kanyang mga anak. Na dapat mag-level up po tayo doon. Okay? Sa papaanong paraan tayo magle-level up? Sa papaanong paraan? Okay. Sabi po dyan, how do we level up in relationship? Number 1, kung meron po tayo yung tatlong ito, tried and tested ko na po. Isa po ito sa aking testimony. We need to walk in love and humility. It is written in Ephesians 4, verse 2. Be humble, be patient, bearing with one another in love. Kung meron kang love, okay, in Matthew 5, verse 9, kung ikaw ay peacemakers, di ba? Okay, and the last one in Mark 10, verse 45, sabi po yan, kung meron kang heart na tawag dito, ikaw ay nagsiserve, okay? Alam mong mag-serve sa ibang tao. Yung hindi lang yung, ay akin to. Kung hindi ka ganon, you will win favor from men. Amen. I thank for the life of Ate Norma. Amen. Short lang yung pagkakakilala namin. Ate Norma, hello. Diba? Nakita niya yung aking pinagdaanan. At isang approach lang sa kanya, sabi niya, sabi ko, hindi ko na i-detalye, sabi ko sa kanya. Supposedly, hindi ako pwedeng pumunta sa bahay nila, but then she opened their doors for me. She welcomed me. And during that time, kasi magkaiba nga po sila ng pananampalataya ng kanyang asawa, hindi dapat siya tumatanggap ng bisita. But she chose to. You know what? That favor of man sa akin. Hallelujah. Sabi niya sa akin, you know what, sis, Leah, sabi niya, hindi dapat kaso nga lang, touch na yun ng ating Panginoong Diyos sa kanyang buhay. At isa pa, sabi ko, I'm so thankful. Birthday ko po yun.
Di ba? Birthday ko. It was Thursday. Nag-message siya sa akin. Sabi niya, Leah, punta ka dito. Magluluto ako. Di ba? Kakain tayo. Dito ka na kumain. Favor of men. Sabi ko, Lord, anong nagawa ko? Bakit ganun na lang? Ganun na lang ako ka-espesyal kay Ate Norma. Anong nagawa ako sa kanya? Amen? So you know what? If you have a heart na may pag-ibig sa puso mo, diba? You will win favor from men. Amen? Yung pag-alis mo, yung parang kang nag-grocery sa fresco. Diba? Move na lang po ng Holy Spirit yun. Diba? Yung free yung tinapay mo, Nanay Priscilla, na pag wala kang tinapay, Pastora Lea, sabihin mo lang sa akin na ibato mo sa eskarpo. Amen. Hallelujah. Yung free yung tinitirhan mo for 1 month, sinong gagawa nun? Yung ipapahiram sa'yo ang Presto card para hindi ka na magpamasahe, sinong gagawa nun? You will win favor from men pag meron kang love and humility sa puso mo. Dapat mag-level up po tayo sa aspeto. God. Amen? So we are blessed and highly favored by God. Amen. All we need to do is to unlock those. Dapat makita natin yun. The question is, saang aspeto tayo nahihirapang mag-level up? Can I ask the music team? Can we all stand? Saang aspeto kaya tayo nahihirapan na mag-level up? Maybe this is the right time to offer it before our Lord Jesus Christ. Diba? Magkakaiba po tayo ng pinagdadaanan sa buhay. Nahihirapan ka ba na mag-level up in your pagdating sa wisdom, sa decision making? Ask the Lord. He is generous enough to give what you need whenever you ask for it. Nahihirapan ka ba sa aspetong pisikal? Diba? Na instead na magamit ka sana, laging may excuse. Hindi ako pwede, Pastora, sa leader ko, diba? Hindi ako pwede. Diba? Kung nahihirapan ka doon, to discipline yourself, to have a healthy body, bigay natin sa ating Panginoon. Nahihirapan ka ba na mag-level up in the aspect of your spiritual life? Yung parang addict ka na sa pagsi-cellphone, di ba? Yung you can't live, hindi kumpleto ang araw na wala kang napopost. Amen. Kung nahihirapan ka sa aspetong yon, ibigay natin sa ating Panginoon. Nahihirapan ka ba sa aspeto kung saan makisalamuha, di ba, sa mga tao, yung relasyon sa mga tao? Tama? Amen. Yung kasama ko sa apartment, sabi, "La Pastora, alam mo," sabi niya sa akin, "Kami all stand." Tapos na po ako. "Pastora, alam mo," sabi niya sa akin, nung sinabi nila na darating ka, takot na takot ako. Diba? Pero the time that I started conversation with her, nakita niya na magaan pala ako kasama. And you know what? Favor from her, trinit lang po niya ako. Nag-burger and fries kami. And then, nagpa-pizza pa siya. Diba? So, pag ganun kang tao, amen, talagang the favor of men, hindi mo mahirap makuha yun. Amen. Hindi po eh. Kung hirap ka doon, bigay mo sa ating Panginoon. Because God is generous enough to give the desire of your heart.